Paano nagtayo ang Japan ng imposibleng 400-kilometer na Great Wall na hindi mo pa narinig? Ang Japan ay nagtayo ng isang napakalaking pader na halos walang tao sa mundo ang nakarinig tungkol dito. Sa maniwala ka o hindi, ay mas mataas ito kaysa sa isang 4-story building. Umaabot ito ng 400 kilometers at nagkakahalaga ito ng $12 billion. Bawat pulgada nito ay ginawa gamit ang kamay. Ito ang 2011. Ito ang sitwasyon ngayon. Ang pader ay umiiral dahil sa nangyari sa kaliwa. Ang pader na ito ay napakataas na ngayon kaya literal na hindi mo na makikita ang karagatan mula sa bahay ng mga nakatira doon. Bawat metro ng pader na ito ay binayaran gamit ang matinding lungkot. Kaya naman ngayong araw ay ipapakita ko sa iyo kung ano talaga ang itinayo nila. Pero nagbabala ang mga engineer kung bumigay ang pader na ito, pwede nitong gawing mas nakamamatay ang susunod na tsunami. Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. March 11, 2011, gumalaw ang ilalim ng dagat ng 50 meters sa loob ng 3 minutes. Ang sumunod na kaganapan ay hindi na napigilan. Ang paggalaw na iyon ay nagpalipat ng 500 kilometers ng tubig. Tinawid ng alon ng Japan sa loob ng 30 minutes. Hindi lang ito simpleng alon, kundi isang tsunami na 40 meters ang taas. Walang anumang nasa daan nito ang nakaligtas. 90% ng seawalls ng Japan ang bumigay sa iisang oras na iyon. Bawat engineer sa Japan ay napansin ito. Ito rin ang pinakamalaking breakwater sa mundo. $1.6 billion ang nawasak sa loob ng ilang segundo. Hindi ito bumigay mula sa harapan. Umangat ang tubig sa ibabaw nito at binutas ang likod na bahagi. Nawala ang pundasyon, iyan ang engineering problem. Isang mayor, isang pader, 3,000 katao ang nabuhay. Ang village na iyon ang nagbigay sa Japan ng blueprint. Gawin itong mas mataas. Ngayon, baka iniisip mo, kung paano ka magdidisenyo ng pader para pigilan ang isang buong karagatan. Ito ang katotohanan. Ang pader na ito ay hindi kailanman dinisenyo para pigilan ang alon na kasing laki ng 2011. Karamihan sa pader na ito ay nasa ilalim ng lupa. 14 meters lang ang makikita. Minodelo ng mga engineer ang pader na ito 200 times sa computer bago sila naglagay ng kahit isang bato sa coastline. Nagbabago ang taas ng pader bawat isang kilometer. Mas mataas sa mga headland na direktang tinatamaan ng alon. Mas mababa sa mga bay na protektado at dinisenyo base sa wave data. 440 na magkakahiwalay na teams. Kung kahit isa sa mga ito ay magkaproblema habang ginagawa ang proyekto, magkakaroon ng puwang sa pader. Zero tolerance. Bago mailagay ang kahit isang bato, nagdrill ang mga survey ship sa ilalim ng dagat. Magkakaiba ang bawat section sa ilalim ng surface. 3 types ng foundation: soft clay, dense sand at hard rock. Bawat isa ay nangangailangan ng completely different na engineering sa ilalim. Ang unang trabaho ay gibain ang mga pader na bumigay. Pag-aralan ang bawat dahilan ng pagkawasak. Pagkatapos gawin ang bago ng mas malaki. 400 kilometers ang sinukat meter by meter bago pa man magsimulang maghukay ang kahit isang machine. Inaabot ng ilang buwan ang step na ito. Nilinis nila ang isang buong coastal pine forest. Sinusundan ng erosion matting ang bulldozer sa loob ng ilang minuto. 4 hours lang bawat araw ang ibinibigay ng tide sa kanila sa seabed. Bawat isang minuto ay binibilang. Ang clay zones ay hindi man lang kayang suportahan ng isang bulldozer. Napakalambot ng lupa doon. Ang steel road plates ang nagdidistribute ng bigat. Ang machine ay lumulutang sa ibabaw ng putik. Simple, effective. Tapos na ang crisis. Ginagawa nila ang foundation 25 meters sa ilalim ng sea level sa active surf zone. Sa ngayon, ginagabayan ng mga diver ang 5-ton boulders papunta sa tamang posisyon sa ilalim ng tubig sa parehong karagatan. Sinusuri ng mga engineer ang progress sa ilalim ng tubig gamit ang sonar. Hindi nila ito nakikita. Kailangan nilang lubos na magtiwala sa data. Sa pagitan ng mga boulder at fill ay may filter layer. Kapag na-miss ito, unti-unting mauubos ang pader. Pagkatapos ng ilang linggo sa ilalim ng tubig, lumilitaw sa ibabaw ng dagat ang rubble mound. Panoorin kung ano ang susunod. Ang geoexile membrane na iyon ang pumipigil sa maliliit na particles ng lupa na lumipat papunta sa rubble. Tahimik itong gumagana habang buhay. Ang isang mound na hindi na compact ng maayos
ay umuupo ng hindi pantay. Ang foundation na hindi pantay ang pag-upo ay nagpapahilig sa pader. Bawat pasada ng roller ay pumipigil sa pagkabigo. Isang slope angle na 1:1 in 5, eksakto. Kapag mas matarik, dumudulas ang mga boulder. Kapag mas patag naman, hindi mababasag dito ang mga alon. Isang platform ang unti-unting umaangat mula sa wala sa gitna ng karagatan. Ngayon magsisimula na ang tunay na construction ng pader sa ibabaw. Ang sheet piles ay ipinapasok ng 10 meters sa ilalim ng ocean floor para lang protektahan ang toe ng pader. Ang connection na iyon ang naglilipat ng shear forces sa pagitan ng bawat peel sa pader. Ang steel wall na iyon ay lumalaban sa alon habang umaatras, hindi sa alon habang dumarating. Ang backwash scour ang sumisira sa foundations. Isang nakabaong boulder ang nagpalihis ng isang 12-meter pile patagilid. Wasak na ngayon ang buong alignment. I-drill muna ang boulder. Durugin ito. Pagkatapos, dumiretso ang pile sa butas na nilinis. Mas mapanganib ang alon habang bumabalik kaysa sa pagdating nito. Ang vacuum mula sa backwash ang humihigop palabas sa foundation sand. 30 dump trucks na nagtatrabaho ng 16-hour shifts ng tuloy-tuloy. Kapag may isang masira, titigil ang buong compaction cycle. 300mm lifts, walang sobra, walang kulang. Kapag masyadong makapal, hindi naaabot ng compactor ang ilalim nito. Sa loob ng bawat seawall body, may mga geotextile reinforcement layers na parang rebar sa concrete, pero para sa compacted fill. 98% proctor density o ititigil ng inspector ang trabaho. Bawat isang layer ay sinusuri dito. 18 months hanggang sa unang tsunami season na nakatayo na ang pader. Binibilang ang clay core bilang internal waterproofing ng pader. Ang well-compacted clay ay pumipigil sa tubig na tumagos dito. Isang gabi ng malakas na ulan, 600mm ng slope ang bumagsak. Ang buong seksyon ay itinayo ulit mula sa simula. Isang drainage pipe network sa loob ng embankment. Takpan ang slope ng geoexile bago ang bawat ulan. Umabot na sa 10 meters ang pader. Libo-libong concrete panels ang paparating. Ito ang critical part. Ang pader na ito ay may mga sensor na nakabaon sa loob. Kailangang perpektong patag ang harapan bago ilagay ang kahit anong panel. Isang bump lang ay lumilikha ng stress concentration. 3 materials, 3 jobs. Kumapit sa seabed, magsara laban sa tubig, magdala ng structural load, lahat nasa iisang pader. Kung mag-crack ang isa sa mga 7-ton panels na ito sa mold, masisira nito ang buong schedule para sa linggong iyon. Bawat hairpin bar ang nagkokonekta sa panel sa crown wall. Isang nawawalang bar ang sumisira sa lahat. Ang self-compacting concrete ay dumadaloy sa paligid ng bawat bar. Walang honeycombing. Kailangang kayanin ng surface na iyon ang tsunami. Maling slump at magkakaroon ng honeycombing ang panel face. Isang maling batch lang ang sisira sa buong production run ngayong araw. Ang solid na tunog ay ibig sabihin magandang concrete. Ang hollow na tunog ay ibig sabihin ang panel na ito ay dudurugin. Zero tolerance sa defects sa tsunami walls. Ang panel na iyon ay nagkakahalaga ng $800. Dinudurog pa rin ito. 7-ton panels sa makikitid na Japanese coastal roads. May flagman sa bawat junction. 400 kilometers ang kailangang takpan. Ang bed na iyon ay pinantay sa 5mm. Isang bump ang nagkaka-crack sa corner ng isang 7-ton concrete panel. Ang wall na iyon ay tatanggap ng tsunami na may bilis na 30 kilometers per hour, kaya kailangan itong tumagal ng 100 years. Ang rubber water stop na iyon ay lumalaki kapag nababasa. Kung mas malaki ang alon, mas humihigpit ang seal ng bawat joint. Mga straight panel sa isang curved coast. 20mm gaps ang bumubukas. Pinipilit ng tubig na dumaan at sinisira ang lahat sa ilalim. 37 unique panel shapes. CNC machined molds. Bawat gap ay nagsasara hanggang 0. Isang curved bay na perpektong sealed. Ang crown wall nose ay ibinabalik sa ibabaw ng seaward side ang tubig na umaapaw. Isang detail lang ang nagpoprotekta sa libu-libong tao. Ang crown wall ay kumakapit sa bawat panel sa ilalim gamit ang hairpin bars. Isang integrated structure, hindi magkakahiwalay na stacked pieces. Pump boom maximum na sa 15 meters. Kapag bumigay ito habang nagbubuhos, magkakaroon ng cold joint. Makokompromiso ang pader, 10 degrees mula sa vertical. Ang simpleng anggulong iyon ang nagtutulak sa umaapaw na tubig palabas imbes na bumagsak papasok. Ang tanging decoration sa 400 kilometers ng pader ay ang isang stamped wave pattern sa coping. Sinusukat nila ang taas ng crown wall sa loob ng 5 years pagkatapos makumpleto. Hindi kailanman tumitigil ang monitoring. 6 materials, 6 engineering functions. Sa labas, kulay gray lang ang itsura nito. Pero hindi. Kasing halaga ng harapan ng likod. Ang backface failure ang sumira sa mga lumang pader. Kapag umapaw ang tubig sa pader, kailangan nitong mapunta sa ligtas na lugar. Ang landward drain ang daanan palabas.
32-ton concrete blocks. Kailangang mag-interlock ang bawat isa o gagalaw ang buong armor layer sa unang storm. Isang leg ang laging nakaturo pataas para mahuli ang susunod na tetrapod sa ibabaw. Ang interlock na iyon ang sumisipsip ng wave energy sa impact. Hindi sila inilalagay ng eksakto. Ibinabagsak sila. Hinahanap nila ang sarili nilang stable position. Chaos na lumilikha ng order. Ang mga puwang sa pagitan ng tetrapods ay hindi kahinaan. Sila mismo ang mechanism. Dumadaloy ang tubig, nawawala ang energy. 1 litro ng tubig ang lubusang nasisipsip. Ngayon isipin mo yon na pinarami ng 50 million tons ng tsunami. May formula para dito. Vernier equation. Input wave energy, output minimum armor weight. 40 tetrapods bawat araw. 400 kilometers ng coastline ang kailangang lagyan ng armor. Hindi tumitigil ang yard na ito, araw man o gabi. Sa ilalim ng waterline, nagkakapatong ang mga tetrapod na hindi nakikita. Ang sonar ang nagpapakita ng hindi kayang marating ng diver sa ganoong lalim. 3 lines bago ang pader. Rubble mound, sheet pile toe, tetrapod armor. Mauubos muna ang lakas ng tsunami. Ang bawat wall section ay sinusubukan sa isang wave tank ngayon at may ilang resulta na hindi inaasahan. 443 gaps sa pader. Bawat isa ay death trap kung hindi magsasara ang kahit isang floodgate. Ang floodgate concrete ay 2 beses na mas makapal kaysa normal. Dito mismo pinakamalakas ang tsunami forces, 70 seconds mula alarm hanggang sealed. Iyan ang tanging oras bago tumama ang alon sa coast. Isang seismic sensor ang nagtitrigger ng automatic closure. Walang taong kailangan. Nagsisimula ang earthquake. Agad nagsisimulang magsara ang gate. 15mm clearance, 50 tons ng steel, 40 kilometers per hour na coastal wind habang ini-install. 1.5 times ng design pressure. Kung isa sa 14 seals ang mag-leak, tuluyang mabibigo ang gate. 40 liters per minute sa isang 2mm gap. Sa totoong tsunami pressure, nagiging 20mm ang gap na iyon. 2mm ang ginigiling. 3 hours ng machining ang nakakapagligtas ng isang buong town. Isang driver na maabutan sa gap na ito kapag tumunog ang alarm, magsasara ang gate sa loob ng 70 seconds. Isang 22-meter steel curtain ang kailangang magsara sa river mouth bago dumating ang tsunami wave sa coast. Nakastore ito ng bukas sa itaas. Gravity ang nagsasara rito. Kapag nawala ng kuryente, bababa pa rin ang gate. 443 gates. Isang command room, 4 minutes 20 seconds. Ginagawa ng Japan ang drill na ito tuwing March 11th. 400 kilometers ng pader, isang screen, bawat gate, bawat sensor, bawat alarm. Sa mga cliff section, walang beach. Direktang pumupunta ang pader sa rock face. Rock bolts 2 meters papasok sa basalt. 50 kilometers per hour na coastal winds habang nagbudrill. Pader na nakakabit sa bundok. Ang concrete na inispray sa 100 kilometers per hour ay mas kumakapit sa bato kaysa sa poured concrete. Ang cliff ang nagiging pader. Tumatama ang tsunami sa concrete na nakakabit sa shotcrete na nakakabit sa basalt. 3 materials, isang integrated face. Walang gumagalaw. Isang submerged breakwater ang nagpapabagsak sa alon 200 meters offshore bago pa ito umabot sa main coast wall. Isang 60,000-ton box na lumulutang sa 3-meter swells ang ibinababa sa 63 meters. Panoorin kung ano ang mangyayari. Nawala ng steerage ang tug sa 30-knot winds. Ang 60,000-ton box na iyon ay inanod ng 8 meters mula sa mark nito. Ang rebuilt Kamaishi breakwater ay mas malakas kaysa sa world record na pinalitan nito. Palaging magtayo ulit ng mas malakas. Kung bumagsak ang panel na ito sa strength test, ang buong batch para sa linggong ito ay mapupunta sa crusher. 2mm ng carbonation. Ang reinforcement sa loob ay hindi makakakita ng sea air sa loob ng at least 100 years. Ang independent inspector ay pwedeng bumagsak sa kahit anong section at utusan itong gibain. 440 contractors ang palaging nasa ilalim ng pressure na iyon. 2 times ng design load sa gate frame. Pinapanood ng engineers ang strain gauges. Maayos ang kapit nito. 14mm ng differential settlement sa 400 kilometers sa loob ng 2 years sa coastal sandy ground. Exceptional. Isang 7.4 earthquake ang tumama. Ang sensors ay nag-activate. Lahat ng 443 gates ay sabay-sabay nang nagsasara. 0 cracks, 0 shifted tetrapods pagkatapos ng isang totoong 7.4 earthquake. Ang resultang iyon ay extraordinary engineering performance. Panoorin ito. Gumagana ang pump sa huling section. Halos sealed na ang 400 kilometers, halos buhay na. Isang helicopter ang lumilipad sa buong 400 kilometers ngayon. Ang makukunan nito ng larawan ay magbabago sa engineering magpakailanman. Ang mga hagdan na ito ay hindi scenic overlooks.
Mga emergency evacuation routes ang mga ito na idinisenyo mula sa crowd flow science. Ang mga tao ay nagbibisikleta na sa ibabaw nito ngayon, naglalakad ng mga aso, tumatakbo tuwing umaga. Ang pader ay naging isang pang-araw-araw na promenade.